values and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any views or opinions expressed during this program. Ipanan pagkakagiyong ilakas, Jesus muling darating. Mga manlalakbay kayo'y magalak, Jesus muling darating. Ito ang tinig ng pag-asa, isang palatuntunang masayang nagsasabing si Kristo'y muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya't kaibigan, umadakang siya'y salubungin. Siya'y darating, Jesus muling darating. Okay, sa pong mapagpalang umaga sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay ng Tinig ng Pag-asa. Sumasa inyo naman po ang programa ng Adventist World Radio, no? At tayo po ay magkakasama sa ating pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Good morning po sa lahat ng kanila pong kabubukasan ng inyong mga radio, no? Good morning po ang pinapabot ng Tinig ng Pag-asa sa inyong lahat. Sa naabot ng tinig ay isa pong mapagpalang umaga sa inyo po. Yan. At good morning din sa lahat ng mga sa mga gumagawa, no? Sa mga nagtatrabaho ngayon, no? Good morning po sa inyo. Ganun din sa ating mga tricycle driver, no? Good morning po sa bayan ng San Jose. Good morning sa ating palengke. At sa ating pong mga tagapakinig, no? Ay isa pong mapagpalang umaga ang pinapabot ng Tinig ng Pag-asa, no? Ganun din po, aking pong binabati ang mga karatig lalawigan, no, dyan sa Oriental Mindoro, no? Good morning. Sa Palawan po, sa Marinduque, no? Tayo po ay alam ko napapakinggan tayo dyan. At naabot ng radio natin, no? Good morning po. At sa lahat po, no, naabot ng programang ito, isa pong mapagpalang umaga. Ayun. Live din po tayong mapanood sa FB, no? Sa 101.7 radio natin. Ayan. At ako po inyong mapapanood. Ayan. Live po tayo, mga kapatid. Ayan. Good morning po, no? At ganoon din po yung ating mga masugid na taga-subaybay ng programang ito. Isa pong magandang umaga ang pinapabot, no, ng programang ito. No, sa ating pong mga kapatid, no, diyan sa Quezon, no, good morning po sa inyo, no. Babating ko muna po kayo, no. Hindi ko na po kayo maisa-isa at maikli lang po yung ating oras, no. Isa pong mapagpalang umaga sa inyo, no? At ganoon din po diyan sa ating pong barangay, no? Diyan sa barangay ng Naibuan. Good morning po diyan sa Proper, no? Purok 1 at Purok 2, no? Good morning po sa inyo. Marami tayong tagapakinig diyan ng programang Tinig ng Pag-asa. Isa pong mapagpalang umaga ang pinapabot po namin sa inyo. Ayan. At dito rin po sa bayan ng San Jose, sa Baez family, no? At sa Darisay family. Good morning po sa inyo, no? Ganon din po dito sa Adventist Academy, dyan po sa ating school, no? Good morning din po sa mga ating mga nagbabantay dyan, no? Sa ating mga security guard, no? Good morning po sa inyo. Ayan. So, akin din babatiin yung aking pong asawa, no? Kay Ira, no? Alabarta, at sa amin po nag-isang anak. Kay Annie Jane, no? Alabarta. Ayan. Good morning po. Dyan sa Kalintaan, sa aking ina, no? Good morning sa aking mga kapatid, no? Ganon din po diyan sa ano pa ba? Diyan sa Batasan Church, no? Good morning din po. At diyan po kay Nanay Opel diyan sa Naitan. Good morning din po, at kay Noel Española. Good morning. No, sa inyong pakikinig. Ayan. So tayo po ay mag-aaral mamaya no ng ating pong topic, mga kapatid, no? Na may kinalaman po ito sa ating pong mga kabataan, no? Yan po yung ating pag-aralan mamaya, yung dapat bang isuko ang ilang mga bagay para kay Jesus, no? Nakaraang Martes wala po tayo at meron pong mga dahilan, no, na at yung ating pong istasyon ay mayroon pong inaayos. Ayan, kaya wala po tayo nakaraan. Kaya ngayon po, no, purihin ng Diyos, no, na tayo ay muli pinagsama-sama sa mga oras na ito upang sama-sama natin pakinggan ang kanya pong mensahe ngayong umaga para sa ating
lahat, no. Bago sa ating pag-aaral, mga kapatid, ay tayo muna po ay makikinig ng isang makalangit na awitin at pagkatapos tayo ay mananalangin at tayo ay magtutuloy-tuloy na sa ating pong paksa na pag-aaral ng salita ng ating pong mahal na Panginoon, no. Atin muna pong pakinggan ang isang makalangit na awitin. Pag-ibig mo pala ay tunay. Dakila ka, O Diyos, at mapagmahal. Bugtong mong anak ay ibinigay. Hinandog sa aming kasalanan. Huwag nating hayaan mawala ang kaligtasan itinakda. Huwag tayong mag-alinlangan pa, pagkat ang Diyos ang may gawa. Magpuri ka sa Kanya at luwalhatiin Siya. Magpuri ka sa Kanya at paglingkuran Siya. Ang pag-ibig mo pala ay tunay. Dakila ka, O Diyos, at mapagmahal. Bugtong mong anak ay ibinigay. Hinandog sa aming kasalanan. Huwag nating hayaan mawala ang kaligtasang itinakda. Huwag tayong mag-alinlangan pa, pagkat ang Diyos ang may gawa. Magpuri ka sa Kanya at luwalhatiin Siya. Magpuri ka sa Kanya at paglingkuran Siya. Magpuri ka sa Kanya at luwalhatiin Siya. Magpuri ka sa Kanya at paglingkuran Siya. At paglingkuran Siya. Tayo po ay manalangin.
Mahal naming Diyos, sa mga oras na ito, pinupuri namin ang inyong pong dakilang pangalan. Nagpapasalamat po kami na inyo po kaming iningatan sa aming pong buhay na muli naming tinanggap buhat sa inyo. Salamat po sa buhay, kalakasan na patuloy niyo pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Ngayong umaga, sa amin pong pag-aral ng inyong pong mga salita, dalangin po namin at pakiusap sa inyo po kaming sasamahan at kayo Panginoon na magsalita sa aming pong kalagitnaan upang ang inyong pong mga salitang mahayag, hindi po ang aming mga sarili, Panginoon. Ganun din po ang aming mga tagapasubaybay, tagapakinig ng programang ito. Sila ibigyan niyo po ng kunawaan, upang manawaan po nila mga bagay na inyo pong ipapahayag ngayong sa mga oras na ito. Pagpalain Panginoon ang nakikinig ng programang ito sa mga oras na ito. At patawarin po ninyo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala na aming nagawa. Ang lahat pong ito ay aming pong hiniling sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, tayo po ay magsisimula na mga kapatid. Yung ating pag-aaral nakaraan ay babalikan po natin mga kapatid, no? Lalo tigit doon sa mga magulang, no? Sa ating pong mga anak, no, na kabataan. Ayan, no, yung may mga anak na kabataan na po, no? Ay ito po yung paalala sa atin ng ating pong Panginoon, mga kapatid, no? Doon sa mga magulang, no? Kung ating babalikan yung pag-aaral natin nakaraan, babalikan po natin, no? May po natin isa-isa pang manuan po natin, no? Bilang at ipaunawa din po natin sa ating mga anak, no? Yan. Ang sabi po dito, no? Doon sa babalikan po natin yung doon sa mga pelikula o panoorin, no, mga kapatid, dahil ito yung napapanahon, no? Napapanahon po ngayon sa ating mundo, no? Kasi nariyan na po yung mga gadget, no? Nandiyan na yung mga cellphone. Marami na pong nagagamit ngayon, no? Na mga high-tech na po, no? Yung ating pong panahon, no? Kaya tayo ay pinapaalala na nating mahal na Panginoon, no? At upang tayo ay sundin, no? Kung ano yung habilin ng ating Panginoon sa ating bilang mga magulang, no? At atin din pong sasabihin sa ating pong mga anak. Ayan, no? Ayan. So, napakalaga po, sabi dito, yung ang utos ng ating Panginoon ay doon sa mga larawan, no? Sa ating pong kanilang kapanahunan. Ano po sasabihin niya sa mga panoorin ngayon? Hindi niya sila sinasabihang sirain, bahagi lamang ng larawan, kundi lahat po, mga kapatid. Yan po yung bilin, no, ng ating pong mahal na Panginoon, no. Sabi dito, sa mga tanyag na kalayawan ngayon ay marahil ay gumagawa ng kapahamakan. Mga kabataan, kaysa alinmang mga bagay ay ang panuurin, no. Ibig wasakin ni Satanas ang buhay ng mga kabataan. Kung siya ay magtatagumpay, hindi na siya mag-alala sa hinarap sapagkat sila ay nasa kanyang bitag na. Yan po, no, mga kapatid, no. Kaya sa atin mga magulang, napakalaga po, no. Napakalaga po na ating pong bantayan yung ating pong mga anak, no. Yung ating pong mga anak, no. Kailangan po nating bantayan, no. Palalahanan lagi, no, mga kapatid. Lalo't ngayon ay yung mga bata sanay na po sa gadget, no, sa cellphone, no. Alos ay hindi na maalis sa cellphone kahit po kumain nasa cellphone pa rin, no, mga kapatid. Nakakalimutan na yung pagkain, mga kapatid, no. Nakakalimutan na ng bata, no, dahil sa gadget, no. Marami pa po, no, yung mga panoorin doon sa ating pong mga cellphone na hindi naman kanais-nais doon sa mga anak, no. Ay dapat po nating turuan yung mga bata, no, kung alin po yung tama, no, doon sa ating mga panoorin. Kasi marami ngayon
sa mga sa ating laman ng ating cellphone yung hindi naman talaga maganda para doon sa mga bata, mga kapatid, no? Kasi malaki yung impluwensya nung gadget doon sa nakikita o napapanood ng bata doon sa cellphone, at ito po ay nababago po yung kaisipan, no? Yung ugali ng bata, no, mga kapatid, kung ano yung nakikita doon, kung ano yung napapanood, mga kapatid, no? Pag yung napapanood ay mga away, no? Kaya yung mga bata natututo rin makipag-away, no, mga kapatid. At pag may napapanood silang nagmumura, na-adapt din po ng bata, mabilis po ma-adapt ng bata, no? Yung kung ano yung nakikita o napapanood, no, mga kapatid. At hindi maalis ng bata doon sa kanya pong kaisipan, no? Yung mga bagay na iyon, no, mga kapatid. At bukod pa doon, talagang yung mga bata, no, ay naa-addict po, no? Talagang doon na lang nakababad sa cellphone, no, mga kapatid, no? Yan. Dapat po tayong mga magulang, turuan po talaga natin yung mga anak, no? Upang ilayo sa bitag, no? Nino po ni Satanas o ng kaaway, mga kapatid, no? Kaya una-una sisirain talaga ng diablo o ng kaaway ay yung ating pong mga kabataan, no? Kabataan, kung hindi kabataan, yung pamilya, no, mga kapatid. Kaya tayo ay pinapaalala ng ating pong mahal na Panginoon. Sabi diyan, no? Mamaya may babasahin po tayo dito sa aklat ng Kawikaan, no, mga kapatid. Sa aklat po ng Kawikaan chapter 6, no? At verse, tingnan po natin kung ano ang bilin ng Panginoon dito sa ating pong mga dito sa verse chapter 6 verse 20. Sabi dito, anak ko, ingatan mo ang utos ng iyong ama at huwag mong kalimutan ang kautusan ng iyong ina. Yan, no? Doon sa mga anak, no? Mga anak ngayon ay hindi na halos sinusunod yung magulang, no, mga kapatid. Halos na yung magulang ang sumusunod sa anak, no, mga kapatid, no? Nakakalungkot po na ganun po yung nangyayari sa panahon natin, no? Na tayo po ang sumusunod sa ating anak imbes na yung anak natin ang sumunod sa atin, no? Ay baliktad na po, no, mga kapatid. Pag ginalitan mo ang anak, magtatampo, ayan na, no? Kaya hindi na natin paano natin mapasunod yung ating mga anak, no, mga kapatid. Kaya turuan po natin, no, bilang mga magulang sa mga nakikinig ngayon sa mga tahanan, no, ay kailangan po nating turuan, no, disiplinahin yung ating anak para hindi po mapahamak, no, mga kapatid. Tayo rin po yung mamuruglima, no? Tayo rin po yung mamuruglima kung ano yung kinahatnan, no, ng ginagawa ng ating pong mga anak na hindi naman kaya-aya, no, para sa kanila, no? At hindi po nakakalugod, no, para sa ating Panginoon. Akin mo nang babasahin dito, sabi dito, no, kung yung dito po mababasa natin sa 205,000 pelikula, no, sinasiyasat sa isang committee, no? Ayon sa pag-aaral ng mga kapatid sa isang committee, no, nasupungan daw po doon ang tanawin ng 97 pagpatay. Yun ang sinasabi ko yung sinasabi po natin kanina, no? Ayon sa pag-aaral, no, sa papanonood ng mga pelikula na yan o yung hindi naman talaga maganda, no, sa ating kaisipan, no. Sabi dito ay 97 pagpatay, no, 45 pagtitiwakal, no. Yan to, meron po talagang nangyayari yan. Sa sobrang depressed, no. Ano pa po? At 74 na ibang krimen, no, kakilakilabot po, no, babanggitin, no, binabanggit dito sa maraming gumaganap sa mga lasinggo, no, sa mga nangiinom, no. Isang tao ba'y makakapanood nito at mananatiling malinis ang puso? Sa palagay mo ba'y papasok sa Jesus sa mga sinyan at manunood at tayo din? Kaya ayan, ang ating Panginoon, tanda natin, hindi pumapasok sa sinihan, hindi umiinom, at ano pa po, no?
hindi po masumpungan ang ating Panginoon sa mga aliwan, no, na mga makamundong mga bagay, no. Hindi po natin makikita ang ating pong Panginoon, mga kapatid, sa ganon. Sa kaya doon sa mga pelikula, no, na ito ay 176, no, at mga magnanakaw, no. Nako, nakakalungkot, no. Sa mga pelikulang ito ay marami yung mga gumagawa, no, parang ginagaya, no, kung ano yung napapanood. At yung mga magnanakaw, no, 25, no, ang mga masasamang babae, at 35, no, yung mga 35, yung alin po, yung mga naglalasing o lasinggo, no, 35%, no, 25% yung masamang babae, at nakakatakot po ito, mga kapatid, no. Kaya yung ating komunidad, no, kung hindi tayo manguna na pagsabihan, o kaya naman ay turuan yung ating mga anak, ganito po yung mangyayari, no. Nakakatakot po, mga kapatid, no, pag ganito yung mangyayari sa ating pong kapaligiran o sa ating komunidad, no, mga kapatid. Sabi dito sa 1 John chapter 2 verse 6, ang nagsasabing siya na natili sa kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad, no. Ibig sabihin, mga kapatid, kung ano ang ginagawa ng ating Panginoon, no, yun din po yung ating gagawin, no. Yun din po yung ituturo natin sa ating pong mga anak, no. Sabi dito, ulitin ko po, anak ko, ingatan mo ang utos ng iyong ama at huwag mong kalimutan ang kautusan ng iyong mga ina. Kaya doon sa mga bata na nakikinig, no, sundin po ninyo, no, ang inyong mga ama at ina, no. Lalo tigit kung anong sinabi ng ama at ina ninyo ay inyo pong sundin, no, mga kapatid, no. Ayan po ay para rin po sa ikabubuti, no, mga kapatid natin, no, bilang mga anak, no. Sabi sa 21, ikintal mo lagi sa iyong puso, itali mo sa iyong liig. Ayan po ang dapat natin gawin, mga kapatid, no. Yan ang ating pong ipapayo sa ating pong mga anak, mga kapatid. Ayan. Sa 22, sapagkat ikaw ay lumalakad at patnubay sa iyo, baka ikaw ay natutulog, magbantay sa iyo, at ikaw ay gumigising, makipag-usap sa iyo. Ayan. Sapagkat ang utos ay tanglaw at ang kautusan ay liwanag at ang mga saway na turo ay dampo ng buhay. No? Yan po, no? Dapat po nating ituro sa ating mga anak. Ayan. Sabi po dito, kung tayo lumalakad na kasama sa Jesus, hindi tayo dapat magtungo sa mga lugar, no? Saan po? Sa mga lugar na mapanganib, no? O kaya naman sa mga hindi niya tayo sasamahan. Kung ang isang tao ay pumasok sa sinihan, iiwan natin sa Jesus at ang kanyang mga anghel sa labas na pintuan, sapagkat sila ay papasok, no? Papasok sa ganong lugar. Sino yung mga ahas pumasok gayong hindi siya pangangalagaan ng, ang tanong po ng Biblia, makapaglalakad ba ang dalawa o makakasama malibang sila ay mayroong ginagawang tipanan? So, mga kapatid, tanda natin ang ating Panginoon ay hindi pumapasok doon sa mga lugar na sabi nga yung sa panuuran, no, sa sinihan, no, mga kapatid. Ayan, at hindi po nanonood ng mga katha, no, kasi po yung mga pelikula, karamihan po dyan ay katha lang po ng isip, no, mga kapatid, at ibig sabihin ay hindi po talaga totoo, no, mga kapatid. Ayan, mayroong mga totoo na panoorin, no, mga kapatid, pero mas lamang yung hindi totoo dyan, no, katang isip lang po, no, mga kapatid. At sabi diyan, kung tayo lumalakad na kasama sa Jesus, hindi tayo dapat magtungo sa lugar sa sinihan po, no. Sa ngayon po, hindi ko alam kung mayroon pang sinihan ngayon. May mga pinikulang tungkol sa paglalakbay, buhay, mga hayop, mga industriya, mga balita at iba pa na hindi masama. Yan, dapat nating pagtuunan ng pansin, no. Kung ipapalabas sa paaralan o sa gusaling pampubliko, ngunit huwag magtungo sa mga sinihan upang makita ito. Ang mga larawan pa lamang na makikita sa labas at sinihan ay nagpapahayag kung ano yung nasa loob nito. Yan, tandaan po natin, bago tayo makapasok doon sa, halimbawa sa sinihan o sa isang palabas, makikita natin sa labas yung mga tarpaulin o yung isang mayroong, yan, no, makikita po natin kung ano talaga yung mangyayari doon sa loob, no. Ayan, meron po yan naka-plus sa labas, no.
nakalagay po mga kapatid. At sabi po dito, sa pagpapasya kung saan magtungo at ano yung gagawin, itanong sa iyong sarili at ano kaya yung gagawin ni Jesus. Ikaw at si Jesus ay dapat magkasundo sa bagay na iyong ginagawa, sa mga bagay na iyong pinapanood at mga lugar na iyong pinupuntahan, kayo magkakasamang lumalakad. Yan po yung payo, no, ng ating Panginoon. Ano man yung ating pagpapasya, no, dapat suriin po natin, no, na isipin natin, ang Panginoon ba ay masaya kung ako'y papasok sa lugar na ito? Gagawin ko isang bagay, ito ba ay gusto ng Panginoon? Matutuwa ba ang Panginoon kung gagawin ko ito? No? Ito ba ay nakakalugod sa Kanya? Ito kaya ay matutuwa ang Panginoon? O malulungkot, no? Dapat nating isipin lagi, no, mga kapatid, no? Kung yung ating pupuntahan ay gusto ba, no, ng ating Panginoon. Kasama ba natin ng Diyos, no, sa ating pong pagpasok sa mga bagay na ito, mga kapatid. Ayan. So, lahat po yan ay yung sabi dyan, doon sa pang-apat na tanong, sino yung magpasimuno na lahat na maruming kataha, no? Maruming kataha at kasinungalingan, no? Ayan, walang iba na po yan, kundi yung kaaway ng ating Panginoon. Mabasa po natin sa John chapter 8 verse 44, kayo mula sa inyong amang diablo at mga nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Siya ay isang mamamatay tao buhat pa ng pasimula at hindi nanindigan sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita siya ayon sa kanyang sarili. Likas sapagkat siya ay isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. Walang iba na po, no, kundi itong si Satanas, na mga kapatid. At sabi po dito, no, yung dito na po tayo sa babalikan po natin sa musika po, no, sa musika. Natin na rin pong na pag-aralan ito nung nakarang Martes pa, ay napag-aralan po natin to, atin lang pong binabalikan. Doon sa mga musika o awitin ng mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon, yung payo, no, yung ano yung dapat maging pamantayan natin sa awit. Sabi dito, sa Colossus chapter 3 verse 16, maniranawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo, ayos sa lahat ng karunungan, magturo at magpalala kayo sa isa't isa, sa pagiging mga salmo at mga himno at mga awiting espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. Ayan po ang turo ng ating Panginoon, no? Sabi diyan, manirahan ang salita ng ating Panginoon sa atin, no? At ito ay kung maninirahan na ito ay kasakabuhayan po natin kung ano yung nais ng ating Panginoon. Tinuturoan tayo ngayong umaga doon sa mga kabataan, sa ating mga sa mga magulang po, no, na nakikinig, na turuan po natin yung ating mga anak ng maawiting mga espiritual, no, na awitin, na yan, para sila po ay matuto, no, na pasalamatan, papurihan yung ating pong Diyos, mga kapatid. Yan. Wala na ibang tuturo niyan kundi tayo, no, tayong mga magulang, mga kapatid. Ayan. Wala na ibang tuturo sa ating pong mga anak kundi tayo mismo, yung kasama niya, no, sa bahay, ang maging daan upang mapabuti yung ating mga anak, no? At dito naman po, no, sa musika, wala pong Kristiyano na tutugtog po ng mga matayog o tugtugi na walang kwenta o bulgar na awitin. Pag-ibig, may mga ilang awiting sekular o maaring awitin ng isang Kristiyano, tulad ng matandang awiting katutubo o yung folk song. Mayroon ding mga ilang magaganda at makabagong awitin. Mabuti yung mensahe kung ikaw ay manalangin kay Jesus at hilingin mo siyang patnubayan ka sa ikaw ay tutulungan niya sa pagpapasya kung aling awitin ang pipiliin mo. Ayan. So, pipiliin din po natin yung mga awit na mapabuti, no? Mapabuti, no, yung ating kaisipan, at siya rin yung mga awiting yan na magtuturo sa atin, no, ng maganda para sa kabubuti ng ating pong kaisipan, no? Kasi kung tayo ay nakakakinig ng mga awitin na hindi naman maganda yung ibig sabihin, no, ay hindi rin po maganda para sa atin, mga kapatid. No, dapat ay yung magtuturo sa atin na mapalapit pa sa ating pong Panginoon, no, yung awiting na yan, no, mga awiting espiritual yan. Doon po sa mga sayaw, no,
ay doon mabasa natin sa 1 Peter chapter 2 verse 11 at 9, no? Sabi diyan, mga minamahal, pakiusap po sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon na kayo umiwas sa mga pagnanasa ng laman, nakikipaglaban sa kaluluwa. Kayo isang laying pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayan ng pag-ari ng Diyos, no, mga kapatid. Yan. Sa lahat ng kalayawan o kahiligan ng tao, sayaw o pinakamakapanganib, dahil sa masama nitong impluwensya, ang bayan ng Diyos ay dapat maging katangi-tangi, banal at malinis. Dapat wala silang bahagi sa mahalay na kalayawan. Sinabi ng isang dakilang guro sa sayaw na ang sayaw ay umaakay sa maraming babae sa pagkakasala kaysa alimang pag-aaliw. No, yan po yung paalala sa atin, mga kapatid, sa mga paalala sa atin ng Diyos, no? Yung dapat ay katangi-tangi, no? At banal at malinis, no? Sa kanya pong harapan, hindi po yung mga bahagi na halay, no, no, nakalayawan, mga kapatid. Ayan. Kaya palala sa atin to, mga kapatid, no. Ayan. Ito ay palala sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Sa libu-libong tahanan ang wasak dahil sa sayaw. Mga kababaihan, kung ibig ninyong manatiling malinis, huwag kayong mag-aral sumayaw. Ang ina ni Jesus ay hindi sumasayaw. Mga kalalakihan, si Jesus ay tiyak na hindi masumpungang nagsasayaw. Dapat tayong lumakad kaya ng nilalakad niya. So yan, no, mga kapatid, no? Paalala sa atin yan, no? Sa ating mga tatay, nanay, no, mga kapatid, no? Sa ating mga anak, no? Ituro din po natin sa ating mga anak ito na ang ating Panginoon hindi mo masumpungan na sumasayaw, no, mga kapatid. Ayan. At sabi dyan, ang kapanahunan ng Biblia, ang mga tao ay mayroon tinatawag na mga sayaw. Ito yung hindi katulad ng pagsasayaw ng kasalukuyan. Mga lalaki at mga babae ay sumasayaw at iwalay muli. Ang iba ay pinagtatanggol ito sa kanilang tahanan. Subalit, ang isang hakbang ay pasimula ng isa pang hakbang. Palayo, huwag mong gagawin ang unang hakbang at ikaw ay ligtas. So, yan, no? Meron din pong paalala sa atin, mga kapatid. Yan. Yan po, no? Tapos na po natin yung mga sayaw, no? Yan. Merong mga sayaw na pwede naman, no, mga kapatid. Pero yung talaga yung meron kasing sayaw na talagang hindi naman talaga kalugod-lugod, no? Hindi naman kanais-nais sa harapan ng Panginoon. Merong mga sayaw na maganda, no? Yung maganda. Yung merong mga sayaw na yung napapanood natin, yung mga sa tawag diyan, yung mga sayaw na pangkatutubo, no? Yan, no? Ayan, maganda po 'yon, no? Nakakita ako ng sayaw ng doon sa Naibuan, napakaganda yung mga sayaw nila, no, mga kapatid. Ayan, yung sa Bao bago marami, no? Nakikita ko talagang maganda yung mga sayaw na yan. Ayan. At sa mga laro po, no, doon sa paalala, no, sa atin, no, sa pang-7, mayroon bang masasama sa paglalaro ng baraha? Ayan, no? Ayan, mayroon po, no? Sabi ito sa Kawikaan chapter 16 verse 25, mayroong daan tila matuwid sa isang tao, ngunit ang daan tungo sa kamatayan ang dulo nito. Ayan, ayon sa Kawikaan, no, 16:25, no. Ito po ay sa baraha po, mga kapatid. Dati ay ako ay naglalaro ng baraha, no. Pagkasi pag ang baraha ginawa mong sugal, no, kasi itong baraha karamihan sa sugal ito yung ginagamitan ng pera. Yan, mga kapatid, yung pustaan, no, yung tungit, yan po, no. Diyan po nag-umpisa kasi pag meron na pong pera, no, involved ang pera, no, mga kapatid, kasi pag mga tungit, no, ay may pera po yan, no. Meron po talaga karamihan ay pera, no, yung pinaglalabanan, mga kapatid. Dito po kasi pumapasok, no, yung magbibigay sa atin ng masama, no. Dadalhin tayo sa masama, mga kapatid. Kasi pag tayo naglalaro ng baraha, tayo nagsusugal, pagsugal kasi pera yan, no. Diyan po tayo pag wala na tayong pera, wala na tayong pangsugal, diyan na po matututo, no.
Diyan na po tayo matututo na mag-isip, no, ng hindi maganda, no. Diyan na tayo makaisip ng magnakaw, no, para meron tayong panglaro, no, may pangtong-et tayo, no. Makapaglaro tayo ng tong-et o sa baraha, mga kapatid. Ayan. So, sabi diyan, mayroong daan tila matuwid, no, sa isang tao, ngunit po ang daang tungo sa kamatayan ay dulo nito. So, yan. Ingat po tayo, mga kapatid, no. At doon sa mga naglalaro ng baraha, no, ito ipaalala po sa atin ng Panginoon, no. Ayan. Sabi diyan na paglalaro ng baraha sa tahanan ay waring di makasasama. Gayon pa man, alalahanin na ang karamihang nagsusugal sa baraha ay natututo nito sa tahanan bago nangahas na magsugal sa labas. Ayan. So, yan, mga kapatid. Talagang hindi pwede, no, na lalo tigit sa ating mga anak na turuan na maglaro ng baraha. Yan. Diyan po matututo, no, yung ating mga anak. Ganun din po tayo, no. So, pisa ay walang pera, no. Ayan, pag natuto na po tayo, yan po yung maging daan para tayo ay, sabi diyan, mangahas, no. Maglabas at magsugal, no. Ayan po. Yan. Marami pong mangyayari kung tayo ay matututong maglaro nito o magsugal, mga kapatid. Ayan. Doon naman po sa mga alahas, no, dito pa sa pangwalo, na tanong, ano yung sinasabi ng Biblia tungkol sa paggamit ng alahas, no? Sa mga alahas naman po, no? Dito po sa 1 Timothy chapter 2 verse 9, ang sabi rito, gayon din naman na ang mga babae ay dapat magdamit ng may kahinhinan. Ayan. At naangkop at hindi mahalay. Hindi ang napapalamuti ang buhok at ginto o perlas o mamahaling damit. O, yan po, no? Paalala, no? Paalala po sa atin ang sabi po ng Biblia tungkol sa paggamit ng alahas at sa pananamit. Kailangan po magdamit tayo ng may kahinhinan, no, doon sa mga babae, no. Yung mga damit po nating sinusuot, no, paalala doon sa mga anak natin, no, na mga babae, at hindi lang ito sa babae, pati po sa kalalakihan, no, sa lalaki at babae, no. Ano yung dapat nating suotin na damit, no, sa mga babae ay paalala lang po, no, yung sa pagsuot ng damit, no, wag naman po na pag babae, wag po magsuot ng jersey, no, jersey pag babae, no, yan ay hindi po maganda tignan, no, mga kapatid, no. At saka yung karamihan sa ating mga kababaihan ay mahilig magsuot ng mga damit na hapit, no, o kaya naman ay luag, o ano tawag diyan, yung lawlaw yung damit, no, mga kapatid. So ay dapat na sa maayos, no, mga kapatid. Hindi naman gaano masikip at hindi naman gaano maluwag, no, tamtaman lang, mga kapatid. Ayan, paalala po sa atin po, no, sa ating po mga kalalakihan at kababaihan na dapat ay tapos doon sa para hindi po kasi, no, pag sa mga kalalakihan, no, ay hindi talaga maiwasan na talagang tumingin, mga kapatid, no, sa mga babae, no, mga kapatid. Kaya nasa atin din po yung pagdamit ng maayos, no. Yan, tapos doon sa mga alahas, no, at sa doon sa palamuti ang buhok o ginto o perlas, no, sa mga yan. Dapat ay nakatali lang yung ating buhok, o maganda yung ano ng ating muka, no, aura, buhok, o wag na po nating lagyan ng mga ano pa man, no. Yan, yung ano lang siya, natural lang, no, mga kapatid. Ayan, para maayos, no, at kalugod-lugod tingnan, mga kapatid. Doon sa pangbaba po natin dapat ay mahaba, no, doon sa mga babae, no. Yan, dapat ay maganda tignan, mga kapatid, no. Hindi naman nakakaano tignan. Ayan.
So, sabi diyan, ang inyong kagayakan ay huwag maging panlabas na pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng ginto o pagbibihis ng maringal na damit. Ayan. Normal lang mga kapatid, no? Mabasa po natin sa 1 Peter chapter 3 at verse 3. Ayan. O ang Kristiyano ay dapat magbihis ng naiiba sa makasanlibutang tao. Iniasahan ni Jesus na tayo ay magbihis ng maayos at mayumi. No, hinilingan niya ang kanyang mga tagasunod na huwag magsuot ng alahas. Paalala po yan sa atin, mga kapatid, ng ating pong mahal na Panginoon. Ang sabi dyan, nang tawagin ni Jacob ang kanyang sambahayan at lumapit sa Diyos, isinuko nila yung lahat ng kanilang mga alahas. No? Ating mabasa yon sa aklat ng Genesis chapter 35 verse 4. No? Ayan. Kahit si Jacob, sa panahon ni Jacob, no, na talagang isinuko nila yung kailang mga alahas, no. At inutusan ng Diyos yung mga Israelita na alisin ang alin po ang lahat ng kailang palamuti doon po sa Horeb, no. Basa po natin yan sa Exodus chapter 33 verse 5 to 6. No, sa paghahanda sa pagparito, no, ni Jesus, dapat nating iwanan yung lahat ng mga bagay na ito at mabuhay ng simple at may kababaang loob sa huling kapanahunan. Ayan po, no, mga kapatid. Ayan, tapos na po tayo doon sa mga sa ating pong sa mga alahas, no, sa mga laro, musika at sayaw, no. Yan sa laro, paglalaro ng baraha. Ayan. Ito naman po sa pangsyam, ano yung uri ng panalita na ating dapat gamitin? Yun, sa pananalita po, no. Ayan. Ito po, napakalaga po ito, yung sa pananalita. Sabi dito sa Colossians chapter 3 verse 17, ano man ang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin niyo lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Yan. Ano doon po yung ating ginagawa at ano man po yung ating sinasalita at ay gawin po natin saan po? Sa pangalan o sa kaluwalhati ng ating pong mahal na Panginoon. No, mga kapatid, no, yung ating bang ginagawa ay nakakalugod sa Panginoon at yung ating pananalita, tayo ba hindi nakakasakit, no? Ito ba ay nakakabuti, no? Napakahirap po yung pananalita natin na hindi po natin iniisip, no? Salita lang, dapat yung salita po natin dapat pinag-aaralan din po natin kung ito ay makakabuti o makakasama sa makikinig, no, mga kapatid. Yun po yung paalala sa atin, no? Ayan. Sabi ito, kalulihan mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Sabi po ng Filipos chapter 4 verse 8. No? Yan po, no? Yan po ating ipasok sa ating pong makaisipan at sa ating mga puso, no? Ito ba'y galang-galang, no? Ito ba'y ka nais-nais? Ito ba'y kaibig-ibig, kapuri-puri, no? Dapat ang isipin po natin to, no? Mga anumang bagay na malinis, no? Yan po ang dapat nating isipin. Yan. Bilang Kristiyano, dapat nating iwasan na hindi lamang ang panunumpa, kundi magaspang na kabalbalan ang bulgar o panalita ng mga mahalay na kwento at pagbibiro sa mga banal bagay, no? ng mga bagay, mga kapatid. Sinabi ng Biblia sa mga maliligtas sa kanya-kanyang bibig ay walang masumpungang kasinungalingan. No, yan po. Kung nais natin ang plano o yung tinasabi ng Bible upang magkaroon ng kaligtasan o maligtas, ay dapat wala pong masumpungan na na kasinungalingan sa ating pong mga bibig o sa ating pong mga pananalita. Ayan. Ito naman po, sa sunod natin ang pag-aaliw at mga libangan na gawin. Sa pang-10, ano yung maaaring magawa ng tao na pang-aaliw o libangan? Maraming pang-aaliw o libangan ang kasiyahan ng isang Kristiyano tulad ng mga larong pantahanan. Ayan. No, meron po mga laro, mga libangan po tayo bilang mga tao, no? Kung ito naman po ay mapabuti sa atin, no?
makapagbigay ng tulong sa ating katawan, no? Ito po, no, sa mga laro na dapat nating laruin, hindi na po yung baraha, no? Yan. Sabi dito, ang table tennis, ayan po, pwede yan, no? At ano pa po, yung tennis, ayan, table tennis, at ano pa po, basketball, volleyball, basketball, golf, at badminton. Ayan po, meron pong mga laro na makapagbigay sa atin ng maganda, no, malusog na katawan o ersisyo. Ayan, nagbibigay sa atin ng ersisyo yan sa ating katawan upang mapabuti, mapalusog yung ating pong katawan. Ayan, meron pong mga laro, no, na tayo dapat ay magbibigay sa atin ng aliw o kalibangan natin kapag tayo ay free, no, sa ating pong mga gawain. Ayan. Pwede naman po tayong maglibang. Ayan. Wala nang iinam pa sa pang-aliw o libangan kaysa sa mga panlabas na laro at aktibidad tulad po ng pamamangka, no? Isa rin po 'yan, no, makapagbigay sa atin ng kasiyahan o libangan, no, para tayo hindi maboring. Yung pamamangka, pwede po 'yan, no? Yung paglalangoy, no? Pwede po 'yan. Pag-akyat sa bundok, ayan, maganda po 'yan, no? At pagbibisklita, ayan po, maganda po 'yan. Yan po yung mga ibinigay sa atin, no, upang ating maging pang-aliw o libangan po natin, no? Yan. At ano pa po, pakilobilo sa iba. Ano, kailangan po natin 'yan sa pakilobilo sa iba. Masiyahan ka ng maghapunan sa tabi ng apoy at siga sa kampo o picnic, no? Meron po nagaganap yan, no, mga kapatid. Sa panahon natin ay mahilig po tayo mga Pilipino, mahilig sa mga ganito. Pumupunta sa tabing dagat, pumupunta sa mga bundok, burol, o tayo mahilig din magbisikleta, no, magbike. Yan. At ano pa po, napakaraming kawili-wiling libangan gawin ang magagawa tulad ng pagkakapintero, left craft, no, pagkuha ng larawan, pagtatanim, at paghubog ng clay. Yan, maganda po yan, no, paghubog po ng clay, pag-aaral sa kalikasan, pag-iipon ng selyo at iba pa. Ano, marami po, no, marami tayong dapat na pagtuunan ng pansin, no, mga kapatid. Yan po yung gusto ng ating Panginoon, no, mga kapatid. At tignan ang mga aklat tungkol sa mga sining at libangang gawin. Makipagbigay ito sa iyo ng kahangahangang impormasyon at tulong. Ayan. Yan po yung binigay sa atin, no, upang ito yung maging daan, no, para tayo ay mapabuti, no, kapatid. Ang mabuti at malinis na pag-aliw ay paglilibang ay paala o pagpapala sa bawat kabataan. Ano? Yan. Kristiyano, narito yung ilang mga mungkahi sa pagpipili ng paglilibangan, no? Una po, huwag gumawa ng anumang maiiwan na masamang palagay sa iyong isipan, no? Yan po, no? Yan po kukunin natin ang puntos, no? Una po ay huwag gumawa ng anumang mag-iiwan ng masasamang palagay sa iyong isipan. Yung maiiwan, yung mga bagay na maiiwan doon sa iyong kaisipan na lagi mong binabalik-balikan at hindi mawala, na mga kapatid. Meron po yan, no, mga kapatid. Yan. Pangatlo po, yung huwag magtungo sa alinmang lugar na hindi mo inasahang pupuntahan ni Jesus. Ayan. At huwag gumawa ng anuman na nararamdaman mong hindi niya sasang-ayunan, no? Yan, isipin po natin, no, kung yung po patutunguhan ba natin na lugar o ito ba ay gusto ng Panginoon, inaasahan ba ng Panginoon na tayo pupunta sa mga lugar na iyan, o ayaw ng Panginoon, mga kapatid, no? Wag po nating gawin, no, kung hindi po sinasang-ayunan ng ating Panginoon at hindi gusto ng Panginoon. Alam po natin sa ating pong kaisipan, sa ating puso, kung ano yung gusto ng Diyos, no, at ayaw ng Panginoon, no? Kung aayunan ba, gusto ba ng Panginoon o ayaw ng Panginoon na ating pong pupuntahan. Yan. Pangatlo po, kung nag-aalinlangan, wag. Ito ay kung may katanungan sa iyong sariling isipan kung ang isang bagay ay matuwid o hindi, makakabuting wag gawin iyon. Ayan. Sabi dyan, kung ikaw ay nag-aalinlangan, wag, no.
Ibig sabihin, dalawang isip ka, no? At sabi diyan, kung ikaw ay may katanungan sa iyong sariling isipan, kung ang isang bagay o matuwid, no, isipin po natin paulit-ulit, no, o hindi makakabuting, wag po nating gawin, no. Kaya pag-isipan po natin yung ating pong mga gagawin, mga kapatid. Ayan. Paalala sa atin, no, sa ating mga kabataan, sa ating pong mga magulang, no, paalala sa atin, tayo ang maging daan upang mapabuti yung ating anak. At turuan natin ang ating pong mga anak na dalhin sa ating pong Panginoon, ipakilala ang ating pong Diyos na nagmamahal sa atin. Tulungan po natin yung ating anak na ipakilala yung ating pong Panginoon sa kanila upang sila ay mapabuti, no, mga kapatid. Ayan. So, yan po yung ating pong napag-aralan ngayong umaga. Napakaganda po, mga kapatid, no, na para doon sa ating mga anak, no, sa panahon natin ngayon, no, sa mga anak, no, sundin po ninyo ang inyo pong mga magulang, mga kapatid. Kung ating mabasa doon sa aklat ng Exodus, chapter 20, verse 12, no, na igalang po natin ang ating pong mga magulang, mga kapatid, upang madagdagan po o umaba yung ating buhay dito sa ibabaw ng lupa. Yan po yung pangako ng Panginoon doon sa mga bata, no, doon sa gumagalang sa kanila pong mga mahal na magulang, sa kanila pong mga ina, sa kanila pong mga tatay, nanay, no, mga kapatid. Yan po yung pangako ng Diyos, no. Dadagdagan ng ating Panginoon yung haba ng buhay, no. Kung ang mga anak ay tawag diyan, susundin nila yung kanila pong mga magulang, lalo tigit yung ating pong Panginoon. Ayan. Wala na po tayong oras. Akin na pong tatapusin ang ating pong pag-aaral, mga kapatid, no. Maraming pong salamat sa mga nakinig sa ating programa, ang Tinig ng Pag-asa. Ganon din po sa mga nanood sa FB. Maraming pong salamat sa inyo. Ang Diyos ang magpala sa inyo. At ganon din po, no, purihin natin ang Diyos na tayo ay pinaalalahanan ngayong tanghali, mga kapatid, o ngayong umaga, mga kapatid. Maraming pong salamat, no, sa inyo pong pagsubaybay sa Tinig ng Pag-asa. Ayan. At bago sa ating pagtatapos, no, salamat din sa ating pong stasyon ng radyo natin, no, sa ating pong laging kaagapay sa ating kontor kay si Robert at sa kanya pong kasamaan. Maraming pong salamat. Pagpalain ang radyo natin. Ayan. Bago sa ating pagtatapos ay tayo po ay saglit na manalangin. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo pong mga paalala sa amin ngayong umaga, sa inyo pong mga anak, sa inyo pong mga tagasunod, ay inyo po pinalala ngayong umaga na sundin po namin ang aming pong mga magulang, lalo tigit kayo, Panginoon. Tinuro nyo sa amin ang dapat po namin gawin at hindi po namin dapat gawin, Panginoon. Salamat po sa mensaheng ito. Hindi lang dapat po namin narinig, kundi sa kabuhayan po namin. Lalo tigit ang aming pong mga taga-subaybay at tagapakinig ng programang ito. At maturuan po nila ang kailang pong mga anak tungo sa ikakaligtas at hindi po sa ikapapahamak, Panginoon. Maraming pong salamat. Pagpalain ng Panginoon stasyong ito, patuloy na pagpalain at ingatan, Panginoon. Ganon din ang buong Occidental Mindoro at ganon din po ang buong mundo. Ganon din po ako na ako ay babalik sa aking pong tahanan. Patuloy niyo po ako ingatan. Patuloy na ang inyong mga banalangin, patuloy na makasama. At ang gabay na Banal na Espiritu, nawa ang mga siwa sa aming pong kaisipan. Salamat po at patawarin po ninyo kami sa aming mga pagkukulang pagkakasala na aming nagawa. Ang lahat pong ito ay aming pong pinapakiusap at iniling, pinudulog sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Maraming pong salamat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ang inyong lingkod nakasama sa loob ng isang oras, Brother Johnny Flaviano Alabarta. Siya'y darating